At meron pong nagaganap na pambansang bayanihan dito sa ating bansa. At yan ay pag-uusapan natin ngayon. Kasama natin ngayong hapon si Mimo Perez ng Pilipinas natin. Magandang hapon, Mimo. Magandang hapon, ma'am. Okay, itong Pilipinas natin, ito pala yung in charge dito sa nagaganap na repacking sa DAR, no? Kaya yung programang ginagawa nyo para matulungan itong mga kababayan nating nasalanta ng Yolanda? Okay. Unang-una po, yung Pilipinas natin ay kapartner ng Gawad Kalinga at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno, NGOs and private companies para nga dito sa Operation Walang Iwanan. So sa titulo pa lamang po ng ating ginagawang pambansang bayanihan, kino-convey natin yung mensahe sa mga kababayan natin sa Leyte at saka sa Samar. Kahit anong mangyari, hindi namin kayo iiwanan. So, mayroon po tayong mga receiving teams on ground. Nangunguna po doon si Yusek Mari, nakasamahan po natin sa PCOO, PIA Director General, at siya din pong founder ng Pilipinas natin. Nandun po siya kasama ng iba pang mga volunteers ng Gawad Kalinga Pilipinas natin. Sila po yung tumatanggap ng marami pong relief goods na iniipon po. Dalawa ang command centers dito sa NCR. Meron din po sa iba't ibang mga probinsya sa Cebu, Cagayan de Oro, Isabela, at iba-iba pa pong bahagi kung saan may mga maliliit na command centers ng Operation Walang Iwanan. And I understand, iba yung atmosphere dito sa DAR, ano? Kaya ang dami-dami yung volunteers. I-describe mo nga sa amin kung bakit ito naiiba. It's a novelty compared to the other repacking centers. Yes, ma'am, without, of course, minimizing the efforts of our other brothers and sisters, repacking sites. Ang common comments po o remarks ng mga volunteers na dumadating, sabi lang, nakakatuwa dito kasi nagre-repack ka pero damang-dama mo, hindi mo nakakalimutan kung bakit mo ginagawa yung ganito. Kasi po habang... Ito yung video dyan ito po, ginagawa. ito po. Yeah. Habang nagre-repack po ang mga volunteers, meron po diyang mga, kuminsan may mga nag-entertain, may mga guest performers na dumadating din. Na Parang nagko-concert sila para po doon. nagko-concert. In between po ng pag-repack, may mga pagsasayaw din kaming tinuturo sa mga volunteers. May pinapakita kami, lalo na sa gabi, ng mga video documentaries of that deals with heroism and bayanihan, which is what Pilipinas natin is all about, mainstreaming bayanihan and enabling everyone to be part of nation building. At saka yung mga volunteers nyo, you don't require them to stay like 8 Exactly. hours a day. Kung anong oras lang sila pwede, okay lang yon. Wala po kaming restrictions. Pag walang online registration, hindi mo kailangan tumawag. You walk in anytime, any day, kahit ilan kayo, tatanggapin namin kayo. You can help out. You can help out. We will always have something for you to do. Curious lang ako, no? Kasi nga ang dami nagre-repack, ang dami nagdo-donate. Mostly dinodonate nila mga bigas, canned goods, and all that. Pero naisip ba nila itong mga pangangailangan ng mga kababaihan? Kapag babae ka, you need to have underwear, you need to have sanitary napkin, yung mga ganon. Yan ba na isasama nyo sa relief packs na pinamimigay nyo? Nakakatuwa po na may nagaganon pong donasyon kami. Marami kaming tinatanggap na ang tawag ng iba, babae packs, iba hygiene packs. Kasi nga po, vulnerable ang mga kababaihan na kailangan nila ng malinis at laging nagpapalit sila ng underwear at ng sanitary napkins. At may sabon din ba? Panligo? Apo, Maliban nandun sa po yun. panlaba? Yes. Meron po tayong 3 klase ng package. Ang una po, ang tawag natin ay food packs. Dito po yung bigas, delata, noodles. May kasama na rin dito ang vitamin for kids. Kasama na rin po dito yung may sinama, kahit food pack siya, may sinama na rin kaming blanket. Yun po yung pack number 1. Yung pong pangalawa, ang tawag po namin ay parang construction materials na yero, GI sheet, GI wire, martilyo, lagari, mga ganun po. Yun pangalawa. Ang pangatlo naman po ay kitchenwares. Panluto. Panluto. Ayan, kawali, kaldero, ayan, ito po. utensils, plastic cups, plastic pitchers. Opo. No, importante yan kasi paano ka magluluto? Paano yun sa lutuan nila? Maggatong na lang muna sila. Ngayon naman po,
Magumanda na po ang panahon Ayan, ng daang ang mga package araw. two, yan. Ito, package 2, housing, housing materials. Yero, Paco, GR Wire. So, yung mga gustong para makatulong sa pag-rebuild ng kanilang mga bahay. Okay, meron kayong package 3. Ayan, package 3. Bigas, gatas, vitamins, canned goods, kumot at bottled water. Yan. Hanggang package 3 lang ba kayo? May package 4 pa? But of course, these are the packages that we post sa online at ina-announce on Meron TV. ako pang package 4 sa inyo. Ano po yun? Chinelas. Ay, maganda. Kailangan ng Totoo po chinelas. yan. Kulambo kung pwede. Lahat po ng dadalhin doon tatanggapin namin. Wala naman pong tinatanggihan. Oo, di ba? Tsaka yung kung pwede, yung pang insect repellent at tsaka yung Yes. pangkagat ng insekto. No, napaka-importante din yan. Totoo po yun, totoo po. So lahat po ito, kahit hindi nagsushoot dun sa aming standardized packages, tatanggapin naman namin. At titiyakin namin makakarating doon sa mga nangangailangan. Ang katunayan, ma'am, nag-set po kami ng 2 linggo para makapag-pack kami ng 50 bags of relief goods. Karamihan food packs muna, ano po. In 4 days, natapos po namin, naging 60 pa yung nagawa. Sa dami po ng volunteers na Wow. dumadating. Yesterday alone, we had more than 2,000 volunteers. Eh di, ang bilis natapos. Ang bilis po, in a flash, kahit dagsa ang relief goods, in a flash, ubos. Okay, ito naman. Sobrang energetic yung mga volunteers. Gaano nyo naman kabilis na idadala ito dito sa mga affected areas? Thank you, ma'am, for asking. That gives me a chance to enumerate our partners. Unang-una pong partner natin, LBC, NKY, Sulpicio. Ito po yung mga transport groups who gave their commitments para dalahin ang ating mga relief goods. So sila po yung kumukuha. And every day, kinukuha nila yan. Every day. Tapos nagta-travel nadadala sila. Tumatagal lang po kasi pagdating nga, alam naman natin po ngayon medyo nagkakaroon na po ng bottleneck sa Matnog. Tapos kahit sa, ito man ay via C-130, via land or air, nagkakaproblema, or sea, nagkakaproblema. Doon So, lang po ilang tumatagal. araw bago makarating doon? 2 days po. 3 days 2 maximum. to 3 days. Opo. So, hindi pwedeng magpadala ng, let's say, yung nilagang itlog. Ay, Baka medyo masisira mahirap na yun. po. Kahit Oho. tinapay, stale na, no? Oho. Pero huwag kayong mag-alala, ma'am. Kung may gusto magbigay nun, bigay natin dun sa mga tireless volunteers natin. Oo Nag-a-accompany sa nga. goods Alam mo, kasi kailangan that's din nila true. yun. Sabi ko, who's taking care of the volunteers? Who's feeding them? Totoo Kasi po yan. pagod din ng mga yon, di ba? Kagaya Yes. kanina pinag-uusapan namin yung trauma. Natutrauma din sila, napapagod din Yes, sila. ma'am. So, do you have donations for yung mga volunteers na 2,000 nga sinasabi mo na nandyan araw-araw? Alam niyo po, yung mga volunteers mismo, alam nila that when they come, they are volunteers. We don't feed them, we provide them only drinking water. And then nag-a-announce kami, lunch break tayo, kanya-kanya tayong diskarte. So, may Ang baon. pero meron po tayong service team, more or less, kasi to manage this huge body of volunteers, we need a service team, mga 30 tao po kami na nagtapatakbo nito. 2 po yung ating, by the way, command centers. Dito po sa gymnasium ng DAR, Department of Agrarian Reform, sa Quezon City Circle. Yung isa po ay sa FTI warehouse owned by Ayala Land sa Taguig. Sa Taguig. Mas marami pong activity nagaganap dito pero yung pong FTI is always open to welcome to accommodate yung More mga donations, donors coming from the south. Kasi ang hirap naman for them to come all the way. So, doon na to rin nire-repack sa FTI? Doon din po nire-repack. Ngayon, yung pong volunteers sa FTI at saka sa DAR, yun po nangangailangan po rin ng donasyon. Kung minsan po may nagpapadala, kung minsan wala. So, mahanap po kaming paraan mapakain itong mga to. Kasi 24 oras po kami nagre-reliebo. Doon na natutulog, doon na kumakain, doon naliligo. So 24/7 yun na ginawa ito? 24/7 po. Pero hindi ho namin magawang magreklamo kasi may mga kasamahan ho kami nasa Tacloban. Mahigit na pong 1 linggo doon na ang sabi nga po ng kaibigan natin si Yusek Mari, kapatid, tumawag po sila sabi po, nung una talagang mahirap yung amoy ng mga bangkay na naririto. Ngayong nailibing na, mahirap tiisin yung amoy ng isa't isa. Kasi hindi na sila nakakaligo, baka walang tubig, so talagang tipid na tipid. Pero mataas pa rin yung spirit nila. So, when we hear stories coming from the ground, parang kami,
we cannot afford. Bakit ka magrereklamo? Mas Oo. matindi pa yung dinaranas sa mga tao na nandun, no? But of Yes, course, ma'am. kahit na ganun, we still have to take care of our Yes, ma'am. volunteers. Because Definitely. as you said, they're already heroes just by volunteering and doing their own whatever ma'am. they can. In fact, ma'am, salamat kasi binigyan mo ako ng chance mag-invite din na lalo na sa mga malapit sa DAR at malapit sa FTI, kung gusto niyo pong magpakain, hindi lang ng service team o kahit ng buong volunteers, welcome po. Kung minsan po may dumadating para sa lahat ng volunteers na soup or arroz caldo, welcome po, pero hindi regular. Yes. So, yung mga nais magpadala at mag-donate pa, no? Yung mga may extra pa dyan, magbigay naman kayo para sa ating mga volunteers. And Yes, also, ma'am. naalala ko lang, no? Syempre, wala pa silang ilaw doon. Baka pwede din mag-donate ng mga Petromax. Ay, No? maganda. Eh, para at least yung kandila, pag umulan, paano hirap, open Exactly, air ma'am. pa naman sila, no? Yeah. Okay, and tell us no, before we end this interview, yung plans nyo to help in the rehabilitation of these people in Yes, yung ma'am. areas na devastated. So, unang-una ma'am, nung maabot namin yung target na 50 at naging more than 60 packs ngayong na-repack namin in 4 days, yung pong tawag namin si Kuya Luis, na siyang Executive Director ng Gawad Kalinga, in-announce niya na magbabago na tayo ng target, magiging 200 bags na of relief goods. So sabi namin, okay, so mukhang magtatagal tayo ng 2 linggo pa dito sa 2 command centers in accepting and repacking relief goods. At the same time, 2 weeks from now, magsisimula na rin po ang rebuilding as again with the Gawad Kalinga taking the lead sa pagbatayo ng mga bahay. Wala pa po, i-announce pa po yung numero ng mga bahay, pero umaasa po tayo na substantial po yung Okay. numero ng mga bahay na maibibigay sa mga nasalanta. Alright, good luck po sa inyo dyan at maraming salamat. Maraming Continue salamat your din po. good work. Patuloy po kaming humihingi ng donasyon. Okay, sige. Thank you very much. That was Mimo Perez ng Pilipinas natin.